Amen. Good morning po. Good morning! Ayan. Nandyan po ba kayo? Yan. Gusto ko lang po ulit i-welcome, no, yung nakakatuwang tignan. Nandito po yung ating pong mga kabataan. Welcome po sa gawain ng Panginoon. At ngayon po, it's been a while, no? Ang tagal din nung last time na ako po ay nai-assign dito sa likod ng pulpitong ito. But praise the Lord, dahil eto po tayo ulit, ibabahagi ang katotohanan, ibabahagi ang goodness po ng Panginoon. Nagagalak po ba tayo sa umagang ito? Amen. So kaya sa umagang ito, hindi ko na po patatagalin pa. Atin pong ihanda ang ating pong mga puso, ating pong ihanda ang ating mga isipan, ang ating pong mga mata, ang ating pong mga pandinig sa pakikinig po ng salita ng Diyos. At ako po ay nagagalak mga kapatid kasi ito yung sabi nga po, it's a privilege to share the Word of God bilang isang lingkod ng Panginoon. Kaya pwede ba nating palakpakan si Lord minsan pa sa umaga pong ito? Hindi ko na po patatagalin pa mga kapatid. Ang mensahe po ng Diyos sa araw po na ito maaaring nagbago ang season, yan, responsibilities, yung sitwasyon natin sa mga buhay, yung ano-ano pa man sa ating pong mga buhay. Pero hindi po dapat mawala yung ating pong, sabi nga po ng ating pong MC kanina, dapat hindi mawala yung fire, yung apoy, amen, sa ating pong mga puso, yung excitement at pagmamahal po natin sa Panginoon. Kaya po, sa umagang ito, ang gagawin lamang po natin ay magre-reminisce tayo. Babalikan po natin yung mga memories, yan. Aalalahanin po natin yung mga nangyari noon simula nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Kaya medyo relax lang po yung pakikinig natin ng Word of God kasi pinapaalala lang po sa atin ngayon ng Diyos yung message niya po sa umagang ito. At ito po ay matatagpuan po natin sa Pahayag o Revelation chapter 2 verse 1 to 7. Pwede po bang pa-flash, kapatid? Ayan. Ayan. Sige po, punta po tayo dun sa ating pong text verse. Pwede po ba nating sama-sama at sama-samang basahin, sabay-sabay? Sige nga po. In 1, 2, 3, Pahayag chapter 2, verse 1 to 7. Ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinte ang masasamang tao, sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo ang pag-ibig mo noong una, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kilalalagyan ng iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapopotan mo, ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nikolay. Wala. Saan na yun? Diyan na po ba? Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu ng mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Purihin po ang pagkakabasa ng Panginoon. Panadalian lang po tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga salita na aming pong pag-aaralan, pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, ang banal mong presensya, O Diyos, ang siyang kumilos sa buhay ng bawat isa na makikinig ng inyo pong mga salita. Even ako, Panginoon, na maghahayag ng inyo pong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na inyo po akong ibaba sa pinakamababa, Panginoon, at makita lamang, O Diyos, ang inyo pong kaluwalhatian, ang inyo pong kapangyarihan sa aming pong kalagitnaan. Lord, hindi makita anumang kakulangan, hindi makita anumang kahinaan, hindi makita anumang kahinaan
inyong lingkod sa umaga pong ito, kundi Lord God, makita lamang po ang inyo pong pagmamahal, ang inyo pong kapayapaan na nagmumula lamang sa Lord. Lord, continue to guide me, protect me, Panginoon, lead me, Panginoon. Let your Holy Spirit continue to cover us, Lord God. Salamat po, Panginoon, purihin ka at pasalamatan ka. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Ayan po. So, ito po mga kapatid, yung text verse po na ating pong binasa. Ito po, ang nagsasalita po dito ay si Jesus. Yan. At ang kausap niya po dito ay yung mga iglesia ng Efeso. So, si Juan naman po, ito ay siya yung tagatanggap ng mga pangitain na kung sinasabi po dyan sa ating pong text verse. So, dito po tayo magfo-focus sa, hinighlight po natin sa verse 4 and verse 5. So, ito po ay pinamagatan po natin. Pakibalik po sa unang slide. Ito po ay pinamagatan po nating rekindling our love for Jesus, no? Rekindling our love for Jesus. Kaya nga po sabi ko po kanina, babalik lang tayo doon sa first love mo sa Panginoon. Babalikan natin kung paano mo ba minahal si Lord nung una. Kaya nga po dyan, makikita rin po natin, ayan po sa baba. Sabi dyan, nasaan na ang unang sabik? So, tanungin po natin yung ating mga sarili. Kailan ba yung unang nasabik tayo, unang kinilig tayo, nung nakilala po natin ang Panginoon. Kaya ngayon, mga kapatid, sa umaga pong ito, maging honest tayo ngayong araw o ngayong umaga na marami po sa atin nakaka-experience na maging on fire kay Lord. Sino ang nag-on fire sa Panginoon ngayon? Sino yung nag-aapoy sa Panginoon ngayon? Kanina, grabe no, nakaka-bless yung ating song leader. Yung heart niya talaga is nandun. Nag-worship sa Panginoon with parang all out, di ba? Kahit, sabi nga niya, kahit mapaus ka pa, kahit nagpapaus-paus na siya, di ba? Pero lahat po yun ginagawa natin para sa Panginoon. Kaya sabi po dito, kailan natin, o marami ang nakaka-experience po, na on fire tayo sa Panginoon, excited tayo pag pumupunta tayo sa simbahan, excited tayo o sabik tayo sa presensya po ng Panginoon at willing ibigay yung lahat, no, para po sa Panginoon. Merong panahon na hindi po tayo tinatawag dito, pero present ka. Amen? Meron pong panahon na hindi pinipilit, pero tumatakbo ka sa church. Amen po ba? Balikan po natin yung mga panahon na yon. Meron po na walang service, nandito po tayo sa iglesia ng Panginoon. Ang sarap lang po alalahanin, no, nung mga panahon na yon. Nung dati, kahit brand out pa noon dito, kasi dito na po kami nagsimula noon sa church na ito. Kahit brand out, nagpe-fellowship, kahit walang ilaw noon, alam mo yung parang isang araw kulang na kulang pa yung kwentuhan, kulang na kulang pa yung samahan. Minsan po naalala ko noon, medyo bata pa po kasi ako noon, yung kwentuhan ng mga pastors and leaders natin noon, gabing-gabi na ayaw pa magsiuwian. Dati ganun po. Nung babalikan po natin, ang sarap balikan yung mga panahon na yon. Pero ngayon, hindi pa tapos yung victory song, nag-uuwian na. Pero hindi po sa hindi po sa, lang po iyon. Hindi po ito sa pang mahusga tayo, kundi this is a reminder from God. Amen po ba? Ito ay nire-remind tayo ng Panginoon na sabi nga doon sa ating title, ano ba tayo nung una? 'Di ba? Balikan po natin. Kaya nga sabi ko po, mag-reminisce tayo yung mga memories noon. Alam niyo po, mapapansin niyo po ako, madalas akong mag-post ng mga picture. Kasi, ang sa akin po, memories ko yon. Memories ko na mababalikan siya na, ganito pala noon, ganito pala nung mga panahon na to. Ngayong umaga pong ito, ayun po yung gagawin natin, nabalikan natin yung mga magagandang bagay na ginawa natin, yung first love mo sa Panginoon. Kaya sabi po dyan, kasi minsan habang tumatagal po tayo sa ministry, habang tumatanda po tayo sa ministry actually, habang dumarami po yung responsibilities natin sa ministry, unti-unti pong nawawala yung first love mo. Na po? Minsan hindi po natin mapapansin eh. Sabihin man natin o hindi, totoo sa actions natin, unti-unti po itong nawawala. At sabi po ng salita ng Diyos, nasasaad po na ang lahat ng tao ay nagkakasala at hindi makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin,
the more na nagkukulang tayo sa Panginoon, the more na nagkakasala tayo sa Panginoon, hindi tayo aware na unti-unti po palang nawawala yung pag-ibig natin sa Diyos. Yung first love natin sa Panginoon. Kaya sabi dyan ng Panginoon, in Ecclesiastes 12:1, alalahanin mo ang iyong may likha habang ikaw ay bata pa. At lahat po ng dito, bata pa. Si Nanay Hubing, 16 years old. Ilang taon ka, Nanay? 18 years old. Diba? Napakabata pa. Baliktarin nyo. Si Nanay Nora, 14 years old. Biro lang po. Diba? Lahat po tayo, sabi po dito, alalahanin mo yung may likha. Sino po ba ang naglikha sa atin? Ang Panginoon. Diba? May likha habang ikaw ay bata pa. Lahat po tayo ay considered bata pa dito. Habang nabubuhay po tayo po ay bata pa rin sa paningin ng Panginoon. Amen po. Kaya habang tayo po ay may buhay, habang tayo po ay may hininga, huwag po nating hayaan na masayang yung meron tayo ngayon na binibigay ng Panginoon. At kaya sa umaga pong ito, next slide po, meron po tayong 4 na pag-uusapan o babalikan na dapat alalahanin. Ayan. Ang una po dyan ay ang unang sabik. Pangalawa, paano tayo noon? Pangatlo, bakit tayo nagbago o nagbabago? At pang-apat, the call of God, bumalik kung saan po tayo nagsimula. So una po ay ang unang sabik. Alam niyo po, mga kapatid, itong unang sabik na to, alalahanin mo. Kailan ba yung unang sabik mo sa Panginoon na lagi kang on fire sa Panginoon, lagi mo siyang hinahanap? Sabi po ng Jeremiah 2:2, naalala ko ang iyong pagmamahal noong una. So, ibig sabihin po, sinasabi po ng Panginoon na naaalala niya yung pag-ibig natin sa Kanya noon. No? Dito po napaka-importante mga kapatid, yung point 1 natin na ito, yung unang sabik, is ito po yung napaka-importante sa Panginoon. Kasi ito po, hindi po nakakalimutan ng Diyos yung pag-ibig mo sa Kanya. Hindi po nakakalimutan, sabi po dito, He remember your first prayer. Yung una kang nanalangin sa Panginoon. Naalala ng Panginoon yung first tears mo, yung umiiyak ka dito sa altar ng Panginoon. Diba? Naalala niyo po yun? Kailan ka ba huling umiyak ulit sa Panginoon? Diba? Kailan po ba tayo ulit humiyak? Naalala po ng Panginoon yung first, yes Lord, gagawin ko to para sa'yo. Amen? Naalala po natin yun? Naalala po yun ng Panginoon at hindi niya po yun makakalimutan sa atin. At naalala po ng Panginoon yung first step of faith natin sa Kanya. Yung unang araw na sinabi mo na, Lord, mananampalataya ako sa'yo. Lord, nagtitiwala ako sa'yo. Alam niyo mga kapatid, lahat po ng yun, hindi po nakalimutan ng Panginoon. Naalala niya po yung mga panahon na excited kang magsamba sa Panginoon. Naalala niya yung panahon na excited kang maglingkod sa Panginoon. Naalala niya yung excited kang magsalita ng salita ng Panginoon o makinig ng salita ng Panginoon. Alam niyo, ang sarap pakinggan, no? Na naaalala pala ng Panginoon yun. Pero ako, hindi ko naalala na ganun pala ako nung una. No? Kaya ngayong umaga, talagang try to reminisce lahat po ng mga unang sabik po natin sa Panginoon. Kaya ang tanong po natin mga kapatid, naaalala mo ba yung bago ka lang kay Lord? At yung mga kabataan natin ngayon na umpisa pa lang na kinikilala ang Panginoon, patuloy kayo na kilalanin ng Panginoon dahil hindi kayo magsisisi sa pag-ibig ng Diyos. Amen, amen po ba? Alam nyo, sabi nga po yung etong sabik na ito po yung kahit simpleng worship song lang, napapakinggan natin, no? Grabe, bigla ka na lang maiiyak, no? Makarinig ka lang ng mga testimony ng mga kapatid dito sa harap, feeling mo, ganun din yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Actually, maganda nga rin po yun, no? Na meron tayong testimony ng goodness ng Panginoon para na-encourage yung mga kapatid natin. Pero alam nyo, mga kapatid, yun yung way ng Panginoon kung paano siya napakabuti sa bawat mga anak niya. At ganoon din po yung mga simpleng, katulad niyan, kunwari may nagpipreach po dito. Minsan hindi aksidente na makikita natin yung verses na yon, pero ang lakas ng impact sa'yo. Hindi man alam nung preacher na nandito, pero once na ayun yung binigay ng Panginoon, ito pala yung sitwasyon ng isang taong nakikinig diyan sa inyo po sa kongregasyon. At yun po, yung mga bagay na dapat nating balikan, na dati kahit walang pera, kahit pagod tayo, no?
Pero handa pa rin tayong maglingkod, pumupunta pa rin tayo dito sa iglesia ng Panginoon. Pupunta ka sa presensya ng Panginoon, hindi dahil obligado ka. Hello? Hindi po tayo pupunta sa iglesia ng Panginoon dahil napipilitan ka. Pumupunta ka sa Panginoon dahil mahal mo siya. Amen? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, katulad nga po ng sabi ng awit 84 verse 10, mas mabuti pa ang isang araw sa iyong tahanan kaysa 1,000 araw sa ibang lugar. Totoo po ba? Minsan nga po habang minemeditate ko to, yung isang araw ka na nga lang sa iglesia ng Panginoon, pero excited ka pang umuwi, excited ka pang pumunta sa ibang lugar. Ito na nga yung time para makasama mo ang mga ka-fellowship, ang mga kapatid. Ito na yung time para makapag-encouragement kayo sa isa't isa, no? Ito na yung time para makapag-sharing tayo. Pero mas madalas, sabi po ng salita ng Diyos, 1,000 araw, mas gusto pa natin sa ibang lugar. Pero yung isang araw lang po na hinihingi ni Lord, hindi natin mabigay para sa Kanya. Nandiyan po ba tayo? Alam niyo po mga kapatid, at ang ating pong Christian life, it is a life of loving Jesus Christ. Tama po ba? Hindi po ito patungkol sa mahal tayo ng Panginoon. Because sabi po dito, I know that sounds basic yung sinabi nating love the Lord. 'Di ba? Ang basic lang niyang pakinggan na mahalin mo si Lord. Bro Chris, mahalin mo si Lord. Pero dito, ito po yung statement na ito, yung unti-unting minsan nawawala sa puso mo. No, na hindi po natin namamalayan. Sabi nga po dito, the Christian life is best defined as ongoing relationship of love between the believer and Christ. At sino po yung believer dito? Tayo po yun, mga kapatid. Tayo po yung believer na tinutukoy dito na nananampalataya sa Panginoon at wala po tayong ibang makakakonect sa Panginoon kundi yung relationship natin sa ating Diyos. Amen, mga kabataan. Ito po ang dapat nating mag-connect sa Panginoon. Kaya nga sabi dyan, tawag sa atin, believer eh. Ibig sabihin, naniniwala ka sa Panginoon. Kaya kung naniniwala ka sa Panginoon, dapat magkaroon ka ng relationship. Diba? Katulad nga po sa ating pong mga, sa inyong mga boyfriend, girlfriend, sa ating pong mga asawa, diba? Sa ating pong mga mahal sa buhay. Bago pa man magkaroon ng pagmamahal nila sa atin, kumbaga, mahal nila tayo, ang return, dapat mahal din natin sila. Amen po? Nandiyan po ba tayo? Ano po ba natin? Nasusubaybayan po ba natin? So sabi po dito mga kapatid, we don't need to talk about His love for us. Hindi natin po kailangan pag-usapan ngayong umaga yung pagmamahal po ng Panginoon sa atin. Kasi ang pag-uusapan po natin, yung pagmamahal po kasi ni Lord, alam mo na yan eh. 'Di ba? Mahal ka ni Lord kahit nagkukulang ka. Mahal ka ng Panginoon kahit ang dami mong pagkakasala. Mahal ka ng Panginoon kasi fix na yung pagmamahal ng Diyos. Nandiyan na yan, mga kapatid. Hindi po yan nawawala because the love of God is eternal. Ang pagmamahal po ng Panginoon, nandiyan na yan. Pero ang pag-uusapan po natin, the issue is our love for Christ. Pakisabi nga po sa inyo pong mga katabi, our love for Christ. Ayan. Pag-uusapan po natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi po yung pag-ibig ni Lord sa atin. Ayan, kaya ang tanong po dyan, nandyan pa ba yung kasabikan natin sa Panginoon? Pwede bang malakas na amen dyan? Amen. Kaya ang tanong po ba, nasasabik pa rin po ba tayo? Biglang walang sumagot. Nasasabik pa rin po ba tayo sa Panginoon? Ako po naniniwala kasi bakit ka nandito kung hindi ka nasasabik sa Panginoon? Tama po ba? Lahat po yung ginagawa po nating ito, alam ko po na nag-hunger pa rin tayo sa ating Panginoon. Kasi yung way of na pumupunta tayo sa iglesia ng Panginoon, it is a way of our love sa Panginoon. Kaya, una po dyan ay yung sabi po dyan, unang sabik sa Panginoon ay napaka-importante sa ating pong Diyos. Pangalawa is, paano po ba tayo noon? No? So dito, meron po tayo dyang 3 sub-point. Sabi dyan, excited sa presensya ni God, gutom sa Word of God, at masaya sa paglilingkod. So paano pa tayo noon? Noon ba naaalala nyo po ba na maaga ka sa church? Diba?
Ang aga mo sa church, wala pang call time. Nung una, excited tayo sa mga prayer meeting, midweek service, di ba? Ang sarap pong balikan yun, mga kapatid. Nung una, tayo pa yung unang tumataas ng mga kamay sa Panginoon, di ba? Yung grabe yung pagmamahal mo sa Panginoon. Sabi ng Lord, ako'y nagagalak ng kanilang sabihin sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Ang sarap pong pakinggan na mismong sa atin individual, mga mananampalataya ng Lord, nasasabihin natin, tara, punta tayo sa bahay ng Panginoon. At ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos sa awit 122 verse 1. Kaya ngayon, mga kapatid, tanong ko po kayo, tayo ba ay excited pa rin sa church? Kapag sinasabi pong, tara, church tayo sa linggo. Gustong-gusto po ba natin or napipilitan tayo? No? Or kailangan pa tayong pilitin ng mga follow-up ministry. Alam niyo po, isang bagay, share ko lang po mga kapatid, habang po tayo ay tumatagal sa ating pong pananampalataya sa Panginoon, isang bagay po ang natutunan ko, no, na habang tumatagal ka sa pananampalataya mo sa Panginoon, meron ka dapat growth. Meron ka dapat na hindi mo na kailangang pilitin, hindi mo na kailangang i-follow up, kundi ito po ay lifestyle mo na sa pagsamba sa Panginoon. Kapag alam mo na linggo, alam mo na dapat na nandito ka sa bahay panambahan ng Panginoon. Alam niyo po, hindi naman sa pilitan ang pagsamba natin sa Lord eh. Ito po ay mula sa puso natin, mga kapatid. Mula dapat sa puso natin na sambahin ang Panginoon, ang pasalamatan ng Panginoon. Kasi walang ibang araw, maliban sa tayo ay weekdays na nasa ating mga trabaho, nasa ating bahay, pwede naman tayo makakonect sa Panginoon. Pero iba pa rin po yung pagsamba natin sa Panginoon ng magkakasama. Amen po ba? Pangalawa po is gutom sa Word of God. Paano ba tayo noon? Tayo po ay gutom na gutom sa salita ng Diyos. Kasi bakit? Kasi mahal mo siya. No? Kasi mahal mo Panginoon noon eh. Alam ko namang mahal pa rin natin ang Lord ngayon. Pero kung ibabalanse mo, kung i-evaluate mo yung sarili mo ngayon, mas mahal mo ba siya ngayon o mas mahal mo siya noon? Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Alam niyo po, gusto ko lang pong ibalikan natin yung kung paano tayo gutom na gutom sa salita ng Lord. Dati meron pa tayong mga tinatawag na, ako nire-reflect ko po siya sa sarili ko ha. Ito pong sinishare ko po sa inyo. Kasi nung dati, habang po tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos dito, yung kung sino yung nagsasalita dito, meron tayo dating mga take down notes, nag-highlight, tamo, nare-reminis ni brother. Diba? Dati, nagte-take down notes, ganyan yung tayo. Nagsusulat tayo, ito yung sinasabi ni Lord. Yung sinasabi ni pastor sa harap. Ito, meron pa tayong highlighter niyan. Gaganon pa tayo natin sa Bible. And also, meron tayong devotion time sa Panginoon. Ang sarap balikan, no, mga kapatid, dati ngayon, pero ngayon, ano po ba tayo ngayon? No? Minsan, mas matagal pa yung screen time natin kaysa sa prayer time natin sa Lord. Amen? Tinatama po ba tayo ngayon ng Diyos? Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Kasi sabi po ng Lord, sabi po sa atin ng Panginoon, mga kapatid, hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang tao. Hindi lang tayo dapat kain ng mga favorite foods natin. Kundi kailangan natin yung bawat salita ng Panginoon. Kaya nga po alam nyo, hindi naman sa syempre upgraded na tayo ngayon eh. Kasi kumbaga, upgraded na yung buhay, yung mga technology. So parang unti-unti na-adapt natin. Pero mamaya balikan ko po 'yun, may i-share ako about doon. Sabi doon parang sa sobrang bilis kasi ng mga ngayon, ng mga upgrading, nadadala tayo, no? So pero bago po 'yun, dito muna po tayo sa pangatlo para tuloy-tuloy. Sabi po ng number 3, masaya sa paglilingkod. Ayan. Bakit po ba tayo masaya noon sa ating pong paglilingkod? Kasi nga, mahal po natin ang Lord. Tama po ba? Dati, pastor, saan ako pwedeng tumulong? Ito ba? Pwede kang maghugas ng pinggan. Pwede kang maglinis dito. Pwede kang mag-ayos ng mga upuan dyan. Totoo po? Di ba po? Kahit hindi ka sabihan dyan, tutulong ka, may initiative ka. Pero ano ngayon, mga kapatid?
Meron namang naka-assign dyan. Totoo po. Meron namang naka-assign dyan, siya na lang maghugas dyan. Minsan nakakalimutan po natin yung love natin sa Panginoon. No, nakakasad na balikan na minsan dahil may naka-assign, hindi ba tayo pwedeng maging initiative para tumulong? Iparamdam natin na, mahal ko si Lord, magwawalis ako dito. Mahal ko si Lord, kaya lilinisin ko na tong drum set ko kasi ako naman yung gumagamit nito. Ay, mahal ko si Lord, naku, yung mga wire, ang dumi na. Kailangan ko nang ayusin. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? Ay, mahal ko si Lord. Kasi alam niyo po, bakit ko po nai-example itong mga to? Kasi ito po yung dati. Ito po yung ginagawa noon. Merong pagtutulungan, merong pagmamahal sa ginagawa natin sa Panginoon. Kaya sabi po dun, di ba, whatever you do, do it for the glory of God. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, gawin mo ito ng hindi ka napipilitan. Gawin mo ito ng mula sa iyong puso na parang sa Panginoon ka naglilingkod. Di ba, yung sa ating pong mga tawag dito, sa ating pong mga sekular na buhay, yung pagtatrabaho, gawin mo yan ng buong, ng mula sa iyong puso na parang sa Panginoon ka naglilingkod. Para hindi ka na burden, hindi ka na i-stress. Gawin mo ito ng mula sa iyong puso. Kaya sabi po ng Panginoon in Galatians chapter 6, verse 9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Amen po mga kapatid. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti dahil ito pong magiging mabuti natin, alam ko pong hindi ito makakapagligtas sa atin, pero ito po yung way kung bakit tayo binabago ng Panginoon. Ito po yung magre-reflect sa ating mga buhay, kaya tayo nagiging mabuti sa lahat po ng ating ginagawa. Amen po ba? Ayan, nandiyan po ba tayo? At gusto ko pong ma-share sa inyo mga kapatid, no, isang testimony ba? Isang sharing lang, no? Nung panahon po na nandun kami sa province, 2 weeks po kaming nandun. And merong isang mga bagay, pinarealize sa akin ng Panginoon. May nilagay ang Lord sa akin sa puso ko, no? Alam niyo po, yung kasi ako po kahit umaalis kami at nataon na may Sunday, hindi ako pwedeng hindi makakapag-church. So parang lifestyle ko na siya, nung nag-Korea ako, may Sunday doon, doon ko nga nakilala si Kuya Ririn. So, parang gusto ko na every time na umaalis ako, nandun yung may Sunday ako na naa-attenan. Kasi parang, ang empty-empty, kayo rin po ba ganun? Ang empty-empty ng buhay, hindi ka pa nag-church, tapos buong linggo na naman dadaan. So, parang, nag-Sunday pala. So, doon, nakita ko kapatid, doon sa gawain na yun, alam nyo po, yung call time doon, 9 a.m., yung mga tao nandun, mga bata, yung mga matatanda, yung mga kabataan, 7 pa lang nandun sila. Gumanon ako. Ang aga naman nila. So si pastor, nagugulat na siya. Nakalimutan ko si pastor, ang pangalan. Yung pastor na yun, nagugulat siya. Ang aga niya naman. Siyempre, hindi niya natatanggihan yun bilang missionary, di ba? Yung mga tao na yun, yung lumalapit sa kanya. So, naggawa ang pastor na yun ng paraan para magstay yung mga hinayuan na yun na magstay doon hanggang mag-start ng 9. Kasi meron po sila dong live din na may nanonood sa ibang bansa, yung parang nag-i-sponsor po. So, dapat mag-start sila ng 9. Yung mga tao doon, 7 pa lang, nandun na sila. Imagine mga kapatid, hindi mo sila kailangang habulin. No, hindi mo sila kailangang pilitin, pero present po silang lahat. Hallelujah. Alam niyo po kung ano yung maganda doon? Excited po sila. Excited silang makipag-fellowship, excited silang mag-worship, excited silang makinig ng salita ng Diyos. Alam niyo po, walang magandang walang engranding setup, walang malaking stage, walang special effect na katulad nito. Pero, imagine po doon, nandun yung apoy, nandun yung sabik, nandun yung hunger sa Panginoon. Hindi ko po sinasabi na hindi okay na meron tayong ganito. Kasi galing po tayo doon sa kanila noon. Galing po tayo noon na walang-wala sila. Galing po tayo noon na tayo rin yung sabik katulad nila, excited, wala pang call time, nandito na. Amen po? 'Di ba? Galing po tayo noon na
ang aga ko ngayon, 'di ba? Pero ngayon, ano po ba tayo ngayon? 'Di ba? Try to reminisce, try po nating i-reminisce yung mga unang pag-ibig po natin sa Panginoon. At habang pong nakikita ko yun, parang doon po sinabi ng Panginoon sa akin na hindi ko naisip na hindi pride yung habang tinitignan ko sila, ang aga naman ng mga to. Parang ganun, 9 a.m. pa yung Hindi yun yung naisip ko. Alam niyo po yung sinabi sa akin ng Panginoon, naalala mo ba nung ganyan ka rin nung una? So, yun talaga yung, ay oo nga Lord, no, ito pala kami nung una. Hindi ko naisip na, sa umpisa lang yan. Hindi ganon. Pero pinaalala po ng Panginoon kung ano ba tayo noong una, noong unang pag-ibig natin sa Kanya. Kaya, alam niyo po mga kapatid, sabi ko, pinag-pray ko sa Lord, Lord, pagbalik ko ng Manila, ito dapat yung dapat kong gawin. Kung ano ako noon, sabi ko, kung ano yung pagkakakilala, unti-unti kong pagkakilala sa'yo noon, ito na yung gagawin ko ulit. Alam nyo, inumpisahan ko po yun na ano ba yung ginagawa kong routine kapag gusto kong makilala ang Panginoon. Kahit may anak na, sabi ko, kaya ko to Lord. Kasi lahat naman po ay magagawa natin sa biyaya ng Lord at sa tulong ng Panginoon, kahit mahirap. Una, ang ginawa ko po talaga na magkaroon ulit ng, ayoko nang gamitin yung phone. Parang sa akin, ewan ko po sa bawat isa, pero sa akin po, parang mas nagbe-benefit ako kapag ang gamit ko ay yung Bible, physical Bible ko. Kasi doon pala, mas nauunawaan natin yung gustong hindi ko naman po sinasabi na yung mga cellphone or gadgets ay hindi nakakapagbigay ng pag-unawa sa atin. Pero, try natin ibalik mga kapatid na ang physical Bible yung ginagamit natin. Kasi the more na gamit po natin ang physical Bible, may time ka na nagbubuklat ka. Nasa na nga ba si Isaiah? Nasa na nga ba si Mateo? Nasa na nga ba si Genesis? Baka si Genesis, di pa natin malaman kung nasaan. No? Ang gusto ko lamang po iparating dito mga kapatid, ibalik po natin yung nakasanayan natin noon. Yes, naka-adapt na tayo ngayon sa bagong upgraded na way ng pagbabasa ng Biblia. Pero masarap pa rin po pala talaga kapag yung mismong Biblia na binigay sa atin ng Panginoon na kapag ganun mo pa lang, kasi may time ka na magbulay-bulay . Para sa akin po, pag nasa cellphone ka, ito na ang ginagamit mo pang messenger, ito na ginagamit mo pang Parang ang bilis po ng mga pangyayari. Lalo ngayon sa panahon ngayon na kumbaga parang ang bilis ng mga, alam niyo po yun, nagigets niyo po ako, ang bilis na po ng upgrading ngayon na parang, wait, teka lang, post muna tayo, parang ganon. Pero dito po, pinarealize sa akin ng Panginoon na sa sobrang bilis kasi ng mga nangyayari sa mundo, sabi may napanood po akong teaching ni Pastor Jeff, Hindi po si Pastor Jeff Monsalud. Pero isa po niyang preaching, sabi niya doon, kapag hindi mo na alam, kapag hindi mo na alam kung saan ka mag-uumpisa ulit, kapag hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo sa magulong mundong ito, post ka. Sabi niya doon, back to worship. At isa po yun sa natutunan ko, sabi ko doon, hindi ko na alam, Lord, saan ba ako mag-uumpisa ulit? Ano ba ulit gagawin ko? Pero malinaw po na parang blessing nga din na siguro dinala ko ng Lord doon para maibalik sa akin na saan ka ba talaga nag-umpisa ulit? Saan ka ba talaga unang sabik mo sa Panginoon? At yun po yung sabi niya, back to worship. Balik lamang po tayo sa pagsamba natin sa Panginoon. Wala kang ibang dapat gawin. Lumuhod ka lang sa Panginoon, sumamba ka lang sa Panginoon. At pagkatapos nun, gagawin na ng Panginoon, magmumove na siya sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Nakukuha po natin mga kapatid. At alam ko po, namimiss nyo rin yon. Yung namimiss nyo po, yung hindi nyo na tinitignan, yung oras, yung bilis ng oras, hindi mo na iniisip kung pagod ka ba or hindi, yung obligasyon, hindi natin nakikita na obligasyon yung ministry. Hindi na po routine yung pag-worship sa Panginoon. Kaya nga sabi doon, nung una hindi mo kailangang pilitin yung sarili mong lumapit sa Panginoon. Totoo po ba? Because your heart naturally runs sa Panginoon.
Amen. Ang sabi po ng awit 63 verse 1, O Diyos, Ikaw ang Diyos ko, buong puso kitang hinahanap. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsawa na hanapin ang Panginoon sa buhay po natin. Minsan kasi ganito po yung tingin natin sa Christian life natin. Ang nasa isip natin, dahil mahal tayo ng Panginoon, ifulfill niya yung mga kagustuhan natin. 'Di ba? Yung para ang sentro po natin ay kung gaano tayo kamahal ng Panginoon na gusto niyang i-fulfill yung mga dreams mo, yung mga goal in life mo, no? Yung mga desire ng mga puso mo. Pero ang focus po dito mga kapatid, ang gusto po ng Lord, hindi lang yung pagandahin yung buhay natin. Amen? Hindi lang po ang goal ng Panginoon ay tuparin lahat ng nasa puso natin. Hello? At minsan po, mas nagiging tungkol na lang po yung nasa isip natin sa mahal ako ni Lord. Pero, hindi, mahal ko ba talaga siya? Hello? Nandiyan po ba tayo? Pero ang katotohanan po sa ating pong pagiging Kristiyano, mga minamahal ng Panginoon, ang Christian life po ay tungkol sa pagmamahal natin kay Kristo. Sige nga po, minsan parang pag alam nating nauubos na yung love natin sa Panginoon, hindi na natin masabi yung I love you, Lord. Totoo po ba? Minsan nagda-doubt ka na, love ko ba talaga si Lord? Minsan nagda-doubt ka na, I love you, Lord. Nahihirapan na tayong sabihin dahil nga sa mga pagkukulang. Pero, mahal po ba natin ang Panginoon? Amen. Kaya nga sabi po dito, loving Him completely. Loving Him above everything in this world. Loving Him kahit may mga sacrifices ka pang ginaganapan ngayon. Loving Him through your obedience sa Panginoon. And loving Him through worship and service sa Panginoon. Ito po yung ibig sabihin ng pagiging Kristiyano natin mga kapatid. Yung pagkilala po natin sa Panginoon ay hindi lang basta, hindi lang alam mo lang na mahal mo ang Panginoon. Hindi lang alam natin na mahal tayo ng Panginoon, kundi mahal ba natin ang Panginoon? Di ba? Sabi po dito, kung ang buong buhay mo ay committed na mahalin si Jesus, kahit anong mangyari, siya pa rin yung pipiliin mo, siya pa rin po yung susundin mo, at siya pa rin ang paglilingkuran mo. Amen po ba? Sige nga po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Nasa point number 3 na po tayo at mabilis lamang po ito. No? Sabi po dito sa point number 3 natin, bakit ba tayo nagbabago? Ayan, tanungin po natin yung mga sarili natin. Bakit po ba tayo nagbabago? Dahil una, sa distractions, sa routine, pagod at sakit. Yun. So, sa distractions po, ito po yung unti-unting ninanakaw. Itong halimbawa yung social media, no, yung mga problema. Totoo naman po, di ba? Ang daming distractions na dito sa ating pong kapaligiran sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya po minsan yung oras natin sa Diyos, nawawala na. No? Sa sobrang distraction, kaya ito po yung nagpapabago sa atin. Yung pangalawa po is yung routine. Minsan po yung worship, nagiging routine na lang. Tama po ba? Yung pag-attend sa church, nagiging attendance na lang. Hindi man po natin sabihin, hindi man po natin sabihin o hindi. 'Di ba? Pero yung ministry, nagiging trabaho. Pero alam nyo, mga kapatid, hindi po yun yung gusto ni Lord. Kaya tayo nagbabago kasi ganun na lang yung nagiging routine. At pangatlo, pagod at sakit. Minsan nasasaktan tayo, nadidisappoint tayo, napapagod tayo, at valid po yan, mga kapatid. Napapagod tayo, yes. Kaya nga po sabi po napapagod ka, magpahinga ka, magpatuloy ka. Amen? Totoo naman po napapagod tayo Nakakapagod talaga maglingkod sa Lord. Pero hindi ibig sabihin nun, mag-i-stop ka na rin sa paglilingkod mo. Tandaan po natin mga kapatid na minsan man tayong nasaktan, na disappoint o napagod sa ating pong paglilingkod. Pero tandaan po natin na hindi po ang tao ang dahilan bakit tayo nagsimula. Amen? Maaring ginamit po ang tao para tayo po ay makakilala sa Panginoon, pero God is the reason why we started. Amen po? Ayun po ang tunay na dahilan kung bakit po tayo nagsimula
sa pagkilala natin sa Panginoon. At sabi po ng Hebrews 12, verse 2, nandyan po ba? Sabi doon, ituon natin yung ating pong paningin sa Panginoon. 'Di ba? Sabi nga po fix our eyes sa ating Diyos lang. Hindi kay ganito, hindi kay ganyan, kasi matitisod ka talaga. Madadapa ka. Amen po. Pero kapag sa ating pong Panginoon tayo nakatingin, dire-diretso lang. Dire-diretso yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kung babalikan po natin yung mga iyak natin sa mga prayer life natin, di ba? Minsan, nandun ka sa isang kwarto, umiiyak ka sa Panginoon. Lord, ang hirap-hirap. Lord, nakakapagod na. No? Kung aalalahanin po natin, yung saya mo nung nag-worship ka sa Panginoon, no? Yung hunger mo sa salita ng Panginoon, no? Nasabik ka na gusto mo laging nakakapakinig ng salita ng Diyos. Tanong po natin, nandun pa rin po ba yun? Amen? At yung excitement po natin sa pagmiministry natin sa Lord, namimiss po ba natin yon? At nalulungkot po ba tayo kapag naaalala natin yung mga panahon noon? No, nare-reminisce po ba natin yung difference noon at ngayon? Kaya, sabi nga po kung merong kirot, na minsan, ayun, katulad po tayo, nakikinig tayo ng salita ng Lord. Kung binabalikan po natin yon, meron bang kirot sa puso natin? Oo nga, no, ganun ako noon. Sabi po dito, Lord, dati ganito ako Pero kapag po ito ay nararanasan natin at gusto mong maranasan ulit yon, if yes, buhay po yung puso natin sa Panginoon. Amen? Buhay yung puso mo sa Panginoon kasi ang tawag doon na-hurt ka Kasi, hindi ako to hindi ako to, hindi ito yung April noon na na malamig. Hindi siya to. Diba? Minsan maaano po natin yung sarili natin. Kaya, sabi po ng salita ng Panginoon, kung paanong ang usa ay nauuhaw sa tubig ng batis, gayon din ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa'yo. Amen? Kung paano nga daw po ang usa ay nauuhaw how much more tayo ngayon, summer, lagi tayo nauuhaw. Diba? Ganon din po yung mauhaw tayo yung ating pong kaluluwa sa ating pong Panginoon. Ayan. So, pang-apat po, the call of God. So, ano po ba dapat nating gawin, mga kapatid? Kung binalikan po natin yung mga nakaraan, ang sabi po ng Panginoon, bumalik ka kung saan ka nagsimula. In Revelations chapter 2 verse 5, sabi dito, alalahanin mo, magsisi ka at gawin mong muli. So, ang subpoint po natin dyan, ayun nga po, alalahanin mo, magsisi ka at gawin mong muli. So, balikan po natin yung first encounter, yung first worship natin sa Panginoon, kung paano ba mag-worship sa Diyos. No, yung unang iyak mo sa Panginoon, balikan mo yun. Kung paano ka nahahunger sa Panginoon. Magsisi ka, hindi lang, Lord, sorry po kasi ganito, nagkukulang na ako sa'yo Sorry po kung ito na lang yung kaya kong mai-offer sa'yo. Pero gawin po natin ngayon, mga kapatid, na, Lord, ayoko manatiling ganito lang. Ayoko manatiling ito lang yung ma-offer ko sa'yo. I-desire po natin, mga kapatid, sa puso natin na, Lord, habang meron akong buhay, gusto ko mas higit pa yung kaya kong maibigay sa iyo. Amen po ba? Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Kaya po, ito po, patapos na rin naman po tayo. Reminder po sa atin ng Panginoon, mga bata na naririto, syempre habang bata sila, kilalanin nila ang Panginoon, no? Sa tulong po ng kanilang mga magulang, mga kabataan na naririto, ipakita po natin o wag nating hayaang nakawin ng mundo yung fire o yung fire mo sa Panginoon. Wag mong hayaan na ito ay ma-attract ka sa mundong ito, kundi magkaroon ka pa ng deep relationship sa Panginoon. No, mga kabataan, wag po nating hayaan na yung fire na yan, yung gusto natin na makilala si Lord, wag tayo mahadlangan doon. Hindi OA na mahalin si Lord, mga kabataan. Hindi OA na, ay, may Diyos to. Ay, prayerful to. Alam nyo, lalo sa mga kabataang lalaki naririto, plus point sa mga babae kapag godly man ka. Amen? Plus point sa bawat isa po sa atin kapag tayo po ay may pagkakilala sa Panginoon. And hindi po tayo tinawag ng Diyos para masanay lang po na mahal tayo ng Panginoon.
kundi tinawag po tayo para manatiling sabik sa presensya ng Panginoon. Kaya maaring matagal na pong tayong nasa church, yan, palagi tayong nasa church, pero ang tanong po ng Diyos ngayon, nasa puso mo pa ba yung katulad ng dati? No? Mula po sa, kung aanuhan po natin, babalikan po natin yung Old Testament, malinaw po na pinakadakilang utos ng Panginoon ay yung ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ano sabi doon? Ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. 'Di ba? Kaya sabi nga po, habang may lakas tayo, mahalin po natin ang Panginoon. Ibig sabihin, mahalin po natin ang Diyos ng buo. Hindi po sinabing kalahati lang. Amen po. Hindi po sinabi doon ng Panginoon na ito lang yung ibigay mo, 1/4. Pero ang gusto po ng Panginoon ay mahalin natin siya ng walang tinatago, walang kahati, 'di ba? Total at complete na pagmamahal. At ang kasunod po nito ay yung sabi dun sa verse na yon, mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung paano po natin mahal yung mga sarili natin, inaayusan natin, di ba? Nag-i-skincare ka pa. How much more na mahalin natin yung mga kapwa natin. Mahalin po natin yung mga higit ang ating pong Panginoon. At kung yun po yung kabuuhan ng kautusan ng ating Panginoong Diyos, ibig sabihin, iyon din po yung kabuuhan ng relasyon natin sa Kanya. 'Di ba? Amen? Hindi po ito nagbabago dahil kahit maging Christian tayo, ang layunin pa rin po ng Diyos ay mahalin natin, walang iba kundi si Jesucristo sa ating pong mga buhay. Pagmamahal ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. Kaya po, ang pagiging Kristiyano natin, mga minamahal ng Diyos, hindi lang po ito pag-attend natin every Sunday. Ayun po yung katotohanan. Hindi po nakabase doon na mahal natin ang Panginoon. Yung ma-attend ka lang nandito, hindi po yun. Hindi rin po sa pagkaroon ng relihiyon. Hindi po yun. It's about loving Christ deeply. Yung mahalin natin si Lord ng buong puso natin. Yung walang labis, walang kulang. Ayun po yung gusto ng Panginoon. Yung mahal mo siya kahit gusto mo siyang makilala lalo. Mahal mo siya kaya gusto mo siyang i-exalt sa pangalan niya. Amen po ba? Mahal mo siya kaya gusto mong maging pleasing ang buhay mo sa Kanya. Mahal mo siya, gusto mong maglingkod sa Panginoon. Mahal mo siya, dahil gusto mo siyang makasama. Amen po. At higit sa lahat, mahal mo siya kaya gusto mong ikwento ang Panginoon sa iba. Amen? Ito po yung core ng Christianity. Ito po yung overwhelming at consuming love po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin dito, mga kapatid. Kaya siguro po, ang totoong tanong pagdating po sa atin pong mga spiritual na buhay, hindi yung nag-church ka ba? Amen? Hindi po yun. Hindi yung nag-church ka ba? Ay, may ministry ka ba? Hindi po yun. May mas mahalagang tanong po ang Panginoon sa atin. Ano po yung sabi para po sa ating conclusion? Ang tanong po sa atin, ang pinakamahalagang tanong sa atin ng Panginoon, ito po, how much do you love Jesus Christ? Gaano mo ba kamahal ang Panginoon? Gaano mo ba talaga kamahal si Kristo? Tayo lang po makakasagot niyan. Lumalaki ba ang pagmamahal mo sa Kanya? O ganun ka pa rin nung dati? Mas mahal mo ba siya ngayon kaysa noon? O mas mahal mo siya noon kaysa ngayon? Mas hinahanap at minimithi mo ba siya ngayon kaysa dati o kaysa ngayon? Amen? Ito po yung iniiwan po sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ang tanong po sa atin ng Lord, nasaan na yung unang sabik natin sa Panginoon? Nasaan na yung unang pag-ibig mo sa Kanya? Kaya sabi doon, di ba, balikan po natin yung first love natin sa Panginoon. Balikan natin kung saan tayo nagsimula. At katulad po ng sabi po ng ating pong tema or ating pong title, Rekindling your love for Christ. Pwede po bang balikan natin yung meaning ng rekindling kanina? Hindi ko siya nabalikan. Ano pong sabi dyan? Pakibasa nga po.
Rekindling is the act of reviving, reigniting, or stirring up something that has faded, stopped, or diminished. Derived from the root word kindle, meaning to light a fire. It can refer to the literal fires or more commonly abstract concept like relationship, passions, or memories. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya sabi po doon, rekindling our love for Jesus Christ. Kasi yun po yung hindi natin napapansin na nawawala, na kailangan palang magkaroon ng fire ulit, yung na-faded na pagmamahal, yung na-stop na pagmamahal, yung na-diminish na pagmamahal. Pero ang sabi dyan do, it's concept like our relationship sa Panginoon. Yung passion natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung mga memories dati, binabalikan po natin kung ano po ba tayo noon at ngayon. Amen po. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo. At minsan pang pasalamatan po natin ang Diyos sa umaga pong ito. And alam ko po, merong iniiwan ang Lord sa bawat isa po sa atin, sa ating pong mga puso. Alam ko pong merong ibinaba ang Diyos sa kanyang mensahe sa umaga pong ito. Na yung pag-ibig ng Lord ay talagang nandyan. Pero ang tanong po mga kapatid, yung pag-ibig po ba natin sa Panginoon ay nag-uumapaw pa rin po ba? And right now mga kapatid, hindi po tayo pipigilan. Kausapin po natin minsan pa ang Panginoon. Kung gusto nating maghari ang Panginoon sa buhay natin, mag-pray po tayo ngayon, bumalik tayo sa kung saan tayo nagsimula. Pwede po ba yon? At habang pong inaawit yung awitin na ito, gawin po nating panalangin yung message ni Lord sa awitin na ito. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. The music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring Let us worship the Lord. something Come on, church, let us open our eyes, that will bless our your hearts to the Lord. heart. Hallelujah. I'll bring you more than a song, for a song in itself. You search much deeper within. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, and it's all about you. Ating pumuksan ang ating pong It's mga all bibig sa about Panginoon. you, Let us confess Jesus. our hearts to the Lord. Hallelujah. Hayaan po natin na sa umagang ito, ang Diyos po ang kumilos sa ating King pong of mga buhay. endless world. Hayaan mo na kumilos ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid. How much you Hayaan mo ang Diyos na mag-renew ng inyong pong mga puso at isipan. Restore our hearts, O Lord. Restore our minds, O All Lord I God. have is yours. Yes, O Jesus. Every single breath, I'll bring you more than a song. For a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of Pwede ba nating itaas yung ating mga kamay sa
It's Panginoon. all about you. Say of surrendering our lives to It's all Jesus. Come on, about church. you, Come on, mga kabataan. I'm sorry, Hallelujah. Lord, for that thing I made it. When it's all about you, It's all about you, Lord. it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, It's all about you, Lord. it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for that sin I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, It's all about you. it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for that things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Papuri ay sa'yo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga mensahe na ibinaba sa amin pong kalagitnaan sa oras na ito. Lord, thank you for reminding us, O God, na buhayin or rekindling our love for you, Jesus. Lord, tunay nga po, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay laging available sa amin, O Diyos. Laging nandyan, Panginoon, at hindi nawawala, O God. But Lord, right now, O Lord, we all surrender our lives to you, Lord. Renew our mind, O God. Renew our hearts, O Lord. Restore our joy in serving you, Lord God. Restore kung paano, Panginoon, kaming maglingkod nung unang sabik, nung unang pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Kahit ngayon pa lamang, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoong Diyos, ay patuloy na kinikilala ka nila sa kanilang mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy mong gabay sa bawat isa na inyo pong mga anak. Natunay, Lord, na ang pag-ibig na meron ka, Panginoon, ay unexplainable, O Lord. Hindi namin mawari, hindi namin mapaliwanag, Panginoon, dahil ang pagmamahal na meron ka, O Diyos, sa amin ay wagas. Palaging nandyan, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa inyo pong mga salita na amin pong napakinggan sa umagang ito. Salamat dahil ibinabalik po kami, Panginoon, sa una kung paano ka namin nakilala, Lord God. At dalangin namin, Panginoon, na kahit naman po kami po ay tumagal na sa pagmiministeryo sa aming pong paglilingkod sa iyo, O God. Lord, turuan mo po kami, Panginoon, na bumalik kung saan kami nag-umpisa. Na bumalik, Panginoon, kung saan kami nag-umpisa na maglingkod sa iyo, Panginoon. Na bumalik, Panginoon, yung pagmamahal na meron kami sa iyo, O Diyos. Nahigitan pa po namin, O Diyos, yung kaya mong maibigay, Panginoon. At wala pong maikakahigit nun, Panginoon, kundi ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, kung sa panahon man, Panginoon, na kami po ay nagkukulang, despite of our pagkukulang, Panginoon, alam po namin, Panginoon, natutulungan mo po kami, O Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na patuloy at huwag magsawa na maglingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami, O God, na ang aming purpose in life, Panginoon, ay mapapurihan ka sa aming pong mga buhay. Maparangalan ka sa aming pong mga buhay. And not to please anybody in this world, Panginoon, kundi ang goal namin, Panginoon, is to please you alone, O Jesus. To please your name in our lives, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At dalangin ko po, Panginoon, sa mga tumanggap
ng inyo pong mga salita sa umagang ito. Ang bawat isa po, Panginoon, ay hindi lamang po ito amin pong napakinggan, kundi ito po ay magkaroon ng buhay, Panginoon. Ang inyo pong mga salita ay magkaroon ng buhay sa amin pong mga pamumuhay sa pang-araw-araw, O Lord. Hallelujah. Lord, wag po kaming maging easy-easy na mga Kristiyano, kundi po, Panginoon, maging Kristiyano pa kami na mga devoted sa iyo, Panginoong Diyos. Huwag po kaming Kristiyano na pa-easy-easy lang ngayon, na okay lang, na pa-importante kami, Lord. Ganun man yung word, Panginoon, Lord. But right now, Lord God, Lord, change our hearts, Lord God. Change our minds, Panginoon. And i-remind mo kami, Panginoon, na ang buhay po namin, O God, ay hindi para i-please lang ang aming mga sarili, O Diyos, kundi ang naisin mo, Panginoon, ang purpose namin, Panginoon, ay mas mag-glorify ka, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Ma-please ka sa amin pong mga buhay. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Sa'yo namin binabalik, Panginoon, ang amin pong mga buhay. Lord, gamitin mo ito, Panginoon, mightily, Lord God. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Gamitin mo, O Diyos, ang mga buhay na ito. Simbolo ng pag-o-offer namin ng buhay, Panginoon. Ito pong buhay na ito ay hindi sa amin, Panginoon. Ito pong buhay na ito ay sa iyo, O Diyos. Kaya Lord, we are willing to give you our lives, Lord. Offer our lives to you, Lord God. Complete, Panginoon. Lord, continue to give us a servant heart. Continue to give us a heart that desire to love you more, Panginoon. Give a heart that desire to give you always a praises and adoration to your name, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa buhay na ito. Gamitin mo ito, Panginoon, mightily in your kingdom, O God. Salamat po, Panginoon. Pinapupurihan ka po namin at pinasasalamatan ka po namin sa umagang ito. Sa iyo po ang mataas na papuri, Panginoon. Sa iyo po ang mataas na pagluwalhati, karangalan. Walang iba kundi sa iyo, Panginoon. Sa iyo ang mataas na pagsamba, pagluwalhati at pagdakila. Ito po ang nagkakaisa po naming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa bawat isa.